ating pong tagapagsalita ay taga Padre Garcia, Batangas. Ito po ay talagang, sa amin po madalas po ito, no? Talagang po, at hindi po nawawala po sa amin po ang tagapagsalita po natin to habang i-welcome po natin ang ating Pastor Louie Abanya from Gracious Father Baptist Church, Padre Garcia, Batangas po. Amen? Amen. Good morning. May candy pa ako. Teka mo na. Lulunukin ko na lang to. Hindi. Masasermon na naman ako pag uwi ko sa ginawa ko na to. Kala ko mamaya pa, iniante ko kasi ang cue ko, kakanta ng solo si Pastor John D. Thank you ha. Thank you bro. Ay, salamat. Pasensya na kayo ha. Kulang pa sa tulog eh. Kaya mga bago mag-third point, tutulog muna ako. By the way, salamat Berean family for inviting us again. Isang karangalang makarating sa lugar ni Pastor Bernard. Pastor Bernard, thank you Pastor Magat for allowing to come to your place. What a blessing to see what the Lord has bestowed upon you. Okay, Pastor Johnny, thank you for everything ha. Sa lahat ng Bereans. Ang inyong theme is, well done, thou good and faithful servant. Tama? Balikan lang natin ng konti mga kapatid, ha? Balikan lang natin. Matthew 25. Kung inyo po itong i-check ang background nito, ito po talaga ay personally, biblically, ang background po nito, it was intended for the nation Israel. Okay? Kaya kung kayo ay gumagamit po kayo ng red letter edition, it's all red. Wala po sa Matthew 24, 25, most of what you will read particularly pertain to God's plan for the people of Israel. Nonetheless, ang mga principle po na nakapaloob dito ay very applicable and suited sa atin na mga Kristiyano. Dahil tayo po ay kasama sa tinatawag na yung dispensation of grace, kung saan, pagdating sa mga dispensation, kung ano mga nalabas, iingat kayo dyan ha, sa mga salitang yan ha. Baka ma-scam kayo ng mga pastor na impostor. So, simple lang mga kapatid, before I read our main text, ipakita ko lang sa inyo ang background dito. Pag tinignan nyo ito, ipinakikita ng Matthew 25, yung binasa nyo kanina sa Bible reading, ang setup na ginawa ng Panginoon, na siya'y umalis to a far country. Nakita niyo yan? Ibig sabihin, siya'y bumalik sa langit. At iniwan niya ang mga believers ng panahon na yon ay predominantly mga Jewish people. Okay? Yan yung tatlong kategory na lahat ng iniwan niya may iba't ibang kakayanan. May kayang mag-handle ng 5 talents, diba? May kayang mag-handle ng 2 talents, may kayang mag-handle ng 1 talent lang. Pero lahat ay accountable. Tapos ang inaasahan ng Panginoon, yung iniwan na talents sa 5, ay mag-gain pa ng mas marami. And he did well. Nakagain pa siya ng another 5 talents. Do you remember that? Yung binasa niyo kanina? So, yan namang binigyan ng 2 talents. 2 ang kanyang accountability sa Panginoon na umalis. Nakagain pa ng 2. Ang problema yung pantatlo. Yung kokonti na nga lang ang pinagtiwala sa kanya, iisa na, hindi pa niya pinarami, ibinaon pa niya sa lupa. Sa other passages, binalot pa niya sa napkin. Diba? So, grabe talaga siya, no? Sa dami ng pagbabalutan, So, makita natin yung tinatawag na napkin Christians. Yung bang mga pinagtitiwala sa atin, na inaasahan ng Panginoon pagbubutihin at pagyayamanin natin, itinago pa at hindi nagawa at dinapakinabangan. At kung inyong titingnan, yung ikatlo na category ng mga believers na naiwan ng Panginoon, ay merong malaking problema siya. Tingnan niyo ito ha.
You look on Matthew 25, okay? Verse 24. Then he which had received 1 talent came and said, doon sa naunang dalawa, okay, yung binigyan ng 5 talents, okay siya. Yung binigyan ng 2 talents, okay sila. Lahat sila binigyan ng well done, thou good and faithful servant. Pero ikatlo, sabi ng verse 24, then he which had received 1 talent came and said, tingnan nyo ha, kausap niya ang Panginoon. Sabi niya, Lord, I knew thee that thou art an hard man. Sa mas madaling salitang naintindihan natin ng mga Batanggenyo, Caviteño at mga Bulakenyo, ang ibig sabihin, Panginoon, alam kong ikay masungit. Masungit kang lalaki. Ibig sabihin, parang negative personality. And reap it where thou hast not sown. Ibig sabihin, gusto mong makinabang sa hindi mo pinagtrabahuhan. And gathering where thou hast not strawed. Ganon din yon. Parang ibig sabihin, binigyan mo lang kami ng 5 talents, binigyan mo kami ng 2 talents, binigyan mo ako ng 1 talent, tapos gusto mo makikinabang ka. Diba? So dito makita natin sa verse 24, itong third servant na to, siya ay mali ang pagkakilala niya sa Panginoon niya. So, yan po ang isa sa mga problema ngayon ng mga Kristiyano, na ang Panginoon na umalis to a far country, pumunta ng langit, at babalik po siya sa second coming. Okay? Habang naiwan dito sa lupa, may mga pinagtiwalaan ng Panginoon, ng mga mananampalataya, na hindi talaga nila nakilala ng maayos ang Panginoon. Ang Panginoon ay hindi masungit. Ang Panginoon ay napakamapagmahal. Ang Panginoon ay hindi tamad. Nagtrabaho nga siya from the first day he could work until the last breath, he worked on Calvary. Diba? So, mga kapatid ko, Bereans, makinig kayo. Isa sa aking ihihikayat sa inyong lahat. Kasi tayo mga Baptist, ang galing natin sa doctrine eh. Diba? Yun ang mga ibang mga pastors and churches na Baptist, hindi sa doctrine magaling, magaling sa doctrines. Kagaya ko, marami akong doctrines na baon lagi eh. Diba? Walang masama sa mga doctrines and doctrines. Pero anong asay ng doctrines and doctrines natin if we can explain every passages of the Bible if we have not known Jesus deeply? Naku. Sasala ang doktrina nyo pag di nyo kilala ng maayos si Jesus. Lahat ng doktrina o aral na tatama lang ay doktrinang galing sa tamang pagkakilala kay Jesus. O halimbawa, mga Calvinist, paano ba yung nasabi ko? Mga Calvinist, na pinipili lang daw ang ililigtas. Anong gusto nilang palabasin? Si Kristo namimili? Hindi. Isipin nyo kung mamimili ang Panginoon, di halimbawa, kayo lang napili ni Lord iligtas, kayo hindi, kayo'y masaya. Anong pakiramdam nyo kay Jesus? Nakuha nyo? Hindi ganyan si Jesus. Jesus hindi siya namimili. Lahat inaalok niya ng kaligtasan. Tayo ang pinapipili. Kung tayo'y mananampalataya o magsisisi o hindi. O kayo ba'y nakapili na? Kayo ba'y nagsisi na sa mga kasalanan nyo? Kayo ba'y nanampalataya at tinanggap na siya bilang pangkapagligtas? O yun. So nakita nyo ha? Yan ang unang problema noong third servant. Okay? Nililiwanag ko lang sa inyo, ang Panginoon natin ay loving Lord. Long-suffering Lord. Matiisin siya na Panginoon. Siya ay longing Lord. Naghihintay siya, hindi siya naiinip. Diba? Yan ang aking nakilalang Diyos. Ngayon, kung ibang Jesus ang nakilala nyo, ay problema nyo na yan. Di ba, kung naniniwala ko yung Jesus na nakilala niyo na mamatay pa taon-taon at mabubuhay bukas, bahala kayo. Patay ang Diyos niyo ngayon. Magantay kayo hanggang bukas. Di ba yan ang maniniwala ng Katoliko? O hindi naman kayo ganun, di ba? O di ba buhay ang ating Panginoon? Di naman siya namatay kahapon, di ba? Hindi siya namatay, kaya dapat buhay kayo ngayon, ha? Huwag kayong lalambot-lambot. Sa dami ng kinain nyo, tapos lalambot-lambot kayo. Dapat buhay ang Berean today. Amen? Buhay ang Diyos natin eh. Diba?
O ano ba? Tuloy natin ha. Nagbibigay lang ako ng background kasi madali lang yung mensahe, parang pang grade 1. Maniwala kayo. Di ba? Take therefore the talent from him at di ginawa ng Panginoon. Sabi niya dito, sa verse 26 pala, sorry. Kasi sabi niya, and I was afraid, 25, and went and hid thy talent in the earth, Lord, there thou hast that is thine. Oh, naintindihan niya na yung talent na binigay sa kanya ng Panginoon ay sa Panginoon. Kaya lang sabi niya, I was afraid. Hindi totoo yun na siya afraid. Hindi totoo yun na siya takot sa kanyang Panginoon. Tingnan niyo to. Kunyari, employer kayo. Kayo empleyado. Yung boss nyo, lumabas lang. Kung may takot talaga ako sa boss nyo, habang wala yung boss nyo, anong gagawin nyo? Magtatrabaho. Tama? Tama? Kasi baka bigla makadating ang boss mo, makita, nakaupo ka, nagte-text ka lang sa opisina, masisisanti ka. Dahil ginagawa mo ay hindi tama. Di ba? Pero yung takot at may respeto sa boss niya, kahit wala yung boss niya, magtatrabaho yan. O tama to, sabi niya, takot siya sa boss niya, sa Panginoon niya, pero nagpaupo-upo lang, walang ginawa. Hindi siya totoo natatakot sa Panginoon. Maraming Kristiyano ngayon, sinasabi nila, we love the Lord, we fear the Lord, pero yung ginagawa nila, hindi nagpapakita na may takot talaga at pagmamahal sa Panginoon. Hello, nakikinig ka kayo? Mahal niyo ba ang Panginoon? O habang wala siya, gawin niyo yung dapat gawin ng nagmamahal sa Kanya. May takot at respeto ba kayo sa Panginoon? O kung totoong may takot at respeto kayo sa Panginoon, gawin niyo ang inaasahan ng Panginoon habang wala siya. Diba? Puro kasinungalingan tong tao na to, no? Grabe ko naging baptisto, nako, nakakahiya. Diba? Tapos sabi ng verse 26, his Lord answered unto him, thou wicked and slothful servant. Ano yung wicked? Masama. Kung ihahalin tulad kayo sa mga hari ng Israel, ihahalin tulad ko siya kay King Ahab, na ibinenta ang sarili sa paggawa ng masama. Basahin niyo ang 1 Kings. Of all the kings in northern kingdom, ang pinaka-wicked ay si King Ahab. Grabe yan. At ang isa sa mga contributors kung bakit naging wicked king si Ahab sapagkat napangasawa niya ang most wicked wife, si Jezebel. Oy, young people ha? Young people. Maraming lalaki ang mabait ng binata na makapag-asawa ng wicked woman, naging wicked husband din. Be careful, young people ha. Sa liligawan nyo ha. Make sure na ang niligawan nyo, siningit ko lang, wala mong kinalaman dito yata yan eh. Siningit ko lang kasi issue yan. Isa sa problema namin mga pastor, yung mga kabataang pag nakakita ng maganda, yun na yun. Paano naman yung hindi maganda? Hindi yun. Kawawa naman sila. Diba? Kayo naman mga babaeng dalaga, nakakita lang ka ng gwapo, yun na yun. Oh, diba? Paano yung mga hindi gwapo? Hindi na yun. Oh, kung gwapo lang, nako, wala. Iilan lang kami ni Pastor Bernard dito. Iilan lang kami. Di na kayo makakapag-asawa. Wala na kayong mapipili. Diba? Maging maingat kayo ha. Siningit ko lang, komersyal. Diba? Don't be like this third servant, wicked. Baluktot ang takbo ng utak. Diba? Baluktot ang spirito, ang budhi at moralidad ay 0%. Diba? Ano pa? Slothful. Slothful. Okay, nanonood ba kayo ng National Geographic? Ano yung parang monkey kung kumilos pa ganon? Anong tawag? Sloth. Yun, sloth. Pero sloth, ibig sabihin, tamad. Hindi lang siya wicked na tao, tamad pa. Mga Kristiyano, makinig kayo. Si Kristo, iniwan tayong pumunta sa far countries, sa heaven. Pero sabi niya, babalik siya. Hindi ko alam kung ganong karaming talent ang binigay sa inyong simbahan. Hindi ko alam kung ganong karaming talent ang binigay sa inyo individually. Meron binigyan siguro ko ng 5, 2, or 1. It does not matter. According to our own ability. Di ba? Ang tanong lang, habang wala siya, sino tayo?
Habang wala siya, ano bang pagkakilala natin doon sa umalis na pababalik? Pakabutihin niyo ang pagkakilala niyo kay Jesus. Diyan nakasalalay kung magtatapat kayo at magtatagumpay o hindi. Tapos, habang nandito tayo sa lupa, okay ang camp, masaya to. Pero you have to understand, camp is designed not to bring you pleasure. Are you with me? Camp ay pinaghahandaan ng mga pastors at ginagastusan ng pera at ginagastusan niya dito ng pera, hindi para kayo sanayin sa pleasures, kundi para kayo ay bigyan ng konting kapahingahan and enjoyment, but most of all, para kayo ay i-train at i-educate kung paano kayo higit na magiging good and faithful servants. Servants. Huwag kayong tamad. Diba? Yan ang problema eh. So ngayong umaga, titingnan natin, at be honest, sasalaminin natin, ano ba yung mga 5 talents na yan, pastor? Ano kaya yan? Singing, ano pa, eating. Talent ba yung eating? Aba, kung talent ang eating, ay lahat ng Baptist talented. Nag-7 lasses kami ng Wednesday, sa bagong mission natin sa Lipa, yung diko namin nag-preach. Sabi niya, I thirst. Yun ang pinreach niya. Diba? Sabi ng diko namin, ang Panginoon ay laging nauuhaw. Ang mga Baptist naman, laging gutom. Diba? Pagkainan ng talent, talented tayong lahat. Okay. Now, ano kaya yung talent? Tumugtog, kumanta, magturo, maggawa ng ganitong bagay. Well, it can be a talent. Pero pag-usapan natin ang mga talents. Talents na ipinagtiwala ng Diyos sa atin nung siya'y umalis at inaasahan niyang isusulit natin pagbabalik niya. Na dapat pag nadatnan niya tayo, dapat ang makagaya natin yung nabigyan ng 5 talents at yung nabigyan ng 2 talents. Pero wag sana nating makita ang sarili nating kagaya noong binigyan ng iisang talent na wicked and slothful. Yung unang 2 servants binigyan ng, well done, thou good and faithful servant. Nakita niyo ba yon? 5 talents, nag-gain ng another 5, well done, thou good and faithful servant. Yung binigyan ng 2 talents, nag-gain ng another 2, ganun din ang sinabi. Well done, thou good and faithful servants. Parehas lang. Tama? Kaya hindi issue kung 5. Hindi issue kung 3 o 4 o 2. Ang issue is kung nagtapat ka doon sa kung anuman ang iniwan na talent sa iyo ng Panginoon. Kunyari, baliktarin natin ang kwento. Yung binigyan ng 1 talent, nag-gain ng 1 talent din. Sa palagay nyo, ano sasabihin ng Panginoon sa kanya? Well done, thou good and faithful servant. O, isipin na lang natin na yung mga servants na yan ay, as a group, yun yung mga churches represented today. Kayo na mga churches ng Bereans. Or isipin na lang natin, yung mga servants na yan yung mga individual being like you and me. Na kung saan, habang wala ang Panginoon at pababalik na siya, by the way, maaaring bumalik na siya bago ako matapos mag-preach. Kaya tiyakin nyo kung anong maririnig nyo sa Kanya. Okay? Ang tanong, may well done ka kaya na maririnig sa Kanya? Depende. Depende kung dito sa ating pag-aaralan, makikita niyang naging masipag ka dyan. Are you with me? Pero kung hindi ka masipag, slothful ka, hindi well done ang maririnig mo sa Panginoon. So buksan niyo yung Bible niyo, Luke chapter 1. Babalik na tayo sa lesson ng pang grade 1 ha. Are you with me? Quick lang ito ha. Tingnan ko oras ko, 9. Okay ba ako hanggang 10? Okay ba ako? Sige.
Tayo po tayo. Okay. Magsimula tayo sa verse 76. Na ang background nito, atin to. Si John the Baptist. Tayo to. Okay? Ang pinag-uusapan dito, yung bata pa lang na si John the Baptist. Ang nagsasalita dito, yung tatay niya, si Zacharias. Magsimula tayo ng verse 76, responsive reading until verse 80. Is that clear? Say a big amen. I'll read verse 76, kayo ay 77 until we reach 80. And thou, child, referring to John the Baptist, shalt be called the prophet of the highest. For thou shalt go before the face of the Lord to prepare His ways. 77. Through the tender mercy of our God, whereby the day spring from on high had visited us. 79. Verse 80 altogether, read. And the child grew and walked strong in spirit and was in the desert till the day of his showing unto Israel, until he reached the age of 30. Saka pa lang siya nag-public ministry. That's a biblical practice. Okay? Tayo na lang yun. Ama, salamat sa lakas na patuloy mong ibinibigay sa aming lahat sa mga nagdaang araw ng kasiyahan at pagod na inabot ng bawat isa sa amin. Narito kami, nauupo at handang mag-aral, matuto mula sa iyong salita. Ako ay inyong tulungan na ang iyong biyaya ay dumaloy sa akin at sa bawat isa na narito. At huwag ang aming lakas ang mangibabaw, kundi ang iyong lakas. Salamat sa kagalakan na we have in you na siya nagpapalakas sa amin. Kaya sabi mo, the joy of the Lord is my strength. Dalangin ko sa pag-aaral na ito, ma-realize, masalamin namin, Panginoon, kung kami ba ay makakarinig ng well done, thou good and faithful servant or not. But I pray na bawat sa amin ay nasain at pangarapin na ito ang aming marinig pag tayo ay nagkaharap-harap. Samahan niyo po ang Berean family na ito. Ang Berean Churches gathering here in this auditorium. Salamat, Ipasumagad, for hosting this camp and all the pastors that work hard for this camp. I pray that everything that had transpired and what will happen before we go home will bring honor to your name and change our lives and become a better Christ-like Christian. Be with us for the glory of Christ. Amen. You may sit down. Okay. I entitled the message, Called and Commanded. Called and Commanded. Alam niyo ba yung servants? Yung binigyan ng 5 talents, at binigyan ng 2 talents, at binigyan ng 1 talent. Alam niyo bang sila yung mga tinawag na mga servants? Tapos sila ay inutusan. Are you with me? Inutusan sila. Alam nila na inaasahan ng kanilang Lord na naglakbay sa far country, na sa kanyang pagbabalik, umaasa ang Lord nila na kanilang pagyayamanin ang 5 talents. The same with us, churches. The same with us, Baptist churches. Noong Panginoon ay umakyat sa langit, iniwan ng Panginoon ang kanyang mga commandments sa atin. May mga talents siya, may mga tasks siya na ipinagtitiwala sa atin, na inaasahan niyang sa kanyang pagbabalik ay meron tayong isusulit na napagyaman kung ano man yon. So meron akong pakikita sa inyo sa buhay ng ating ninunong si Yohanan, si John the Baptist. At gusto kong masalamin nyo ang inyong sarili sa buhay ng lalaking ito. Upang makita nyo, bakit ba ako Baptist? Ano ba ang inaasahan ng Lord sa akin bilang Baptist na iniwan ng Panginoon sa lupa? Ano bang inaasahan ng Panginoon sa akin bilang Baptist na babalikan niya? Diba? Kasi yung iba, iniwang Baptist, palagay ko, pagbalik ni Kristo, Baptist na eh. Diba? May mga Baptist na iniwan ng Panginoong Baptist nung balikan ni Kristo, Antonites na eh. Diba? Mali. Nakukuha nyo ba? Mga kapatid,
Ang inaasahan ng Panginoon kay John the Baptist, I believe, inaasahan din ng Panginoon sa Berean Baptist churches. We are called and commanded by the Lord. At ano yan? Tingnan natin. 4 lang. Kita nyo? 4 talents ba? Parang ganun. Number 1. Sa verse 76 sabi, and thou shalt be called the prophet of the highest, for thou shalt go before the face of the Lord to prepare His way. Number 1, as simple as what the Bible is telling us. God called and commanded us to go. Did you see that? To go. You know, si John the Baptist shall be called the prophet of the highest. Hindi ho tayo prophet. Tayo ay proclaimers. Are you with me? Wala na hong prophets kasi kompleto na ang propesiya. Tayo, ipinoproclaim na lang natin yung mga prophecies. Ang Word of God is the book of His prophecies. Marami na na-accomplish, madami na na-fulfilled, pero palang mangyayari at habang hindi pa na-fulfilled ang lahat, tayo sa lupa ang nagpo-proclaim. We are called and commanded to go. Berean churches, we are the one commanded by God to go to this world. Huwag niyong pahintulutan ng mga Jehovah's False Witnesses niya ng pag-alagala sa kalsada ng Molino, ng San Ildefonso, at ng kung saamang lupalob ng lupa kayo galing. Ako pag nakikita ko, nagbibisita yung mga yan, ako'y nasasaktan ng loob. Sabi ko, dapat kaming humahayag. Kaya sa amin po, ang Sunday, hindi lang worship time. Every Sunday, mandatory po sa amin. Pagkakain namin ng lunch, 1:30 hanggang 3:30, at least 2 hours, soul winning ang buong church. Bakit? Hindi na nga kayo nakakasama ng Monday eh. Ito pa ba naman Sunday, hindi pa ako sasama? Ang unang talent na ipinagtiwala ng Panginoon sa atin ay ang pamamahayag ng salita ng Diyos. We are called to go. At pag tayo ay humayo, anong dapat gawin natin mga Baptist? Letter A, to proclaim the highness of our God. Si John the Baptist was called the prophet of the highest. Kung propeta siya ni Jesus, the highest, ibig sabihin, pag siya'y nangaral at nag-proclaim, sino ipoproclaim niya? Si Jesus Christ, the Savior. Makinig kayo mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit tayo mga Baptist, dapat tayo ang masigit na nakakakilala sa Panginoong Jesus. Ay baka pagdating ng doctrine of Jesus Christ, wala tayong alam sa mga INC. Mas kilala natin si Jesus kaysa sa kanila. Sa INC, si Kristo, anak ng Diyos, pero hindi siya Diyos. Ay di ang ama nagbuntis mag-isa at nag-anak ng tao. Sinong kumadrona? Ang dami kong tanong sa kanila, hindi nila masagot. Sa Katoliko, si Kristo ay anak ni Maria. Kung si Maria ay kung anak ni Maria si Jesus, kailan pinakasalan ng ama si Maria? Ang alam kong nakasal si Jose at si Maria, di lumalabas pa ang kabit ang ama? Nakukuha nyo? Hindi nila kilala ang Jesus natin. Ang Jesus nila ay sunod-sunuran ni Maria. Ang Jesus nila ay hindi Diyos. Ang Jesus nila ay maliit na Diyos. Ano yan? Duwende? Ang Diyos ba'y napapaliit, napapalaki? Ano yan yung nasa cellphone? Pag tinak mo'y gaganin mo linalaki ang letra o hindi? Ang Diyos kailan may hindi lumiit. Siya'y malaki na, pinakamalaki na, at hindi kailanman nabawasin kahit konti ang laki niya. Na siya ang pinakamataas, pero kayang bumaba para sa akin at sa iyo. Grabe ang Jesus na yan. Pag kayo humayo, ang unang mission nyo, i-proclaim nyo kung sino si Jesus sa buhay nyo. Pag nakausap nyo yung mga iglesia, nasabi lang sila, ang tamat, ang gaganda ng kanilang kapilya. Ito yung mga baptist, bibihira naman ng ganitong baptist ang simbahan. Punta ko sa amin, mukhang lumaya ng aming simbahan. Pero sabihin natin sa kanila, ang amin namang Jesus ay kayang baguhin ang buhay namin. Eh kayo?
Ang buhay nyo, binago. Yung simple sigarilyo, hindi nyo maitapon. Andiyan ba kayo? Ipakilala natin sa kanila ang katanyagan at kataasan at kadakilaan ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang aking challenge sa inyo, Baptist churches, Berean Baptist churches, start reading your Bible and everything that talks about the Lord. By the way, all pages of this book talks about one only person. That's the Lord Jesus Christ. If you only know 2 pages of your Bible, you only know 2 pages about the Lord. He is the Word of God. Incarnate. Proclaim the highness of our God. Kaya hindi ako natatakot na sugudin ng mga grupo ng mga Calvinists doon sa Batangas. Mali ang pagkakilala nila kay Jesus eh. Nagkamali sila, naimbitihan nila ako. Pinagbigyan ko, pinapagsibog ko sila, nandidilat ang mga mata nung nasa unang mga pastor. Kasama ko si Pastor Tirso Dule. Hindi na ako pinakain. Kaya babantayan ko mamaya kung pakakainin niyo ako hindi eh. Pag di niyo ako pinakain, malamang Calvinist kayo. Nandiyan ba kayo? Pinakita ko sa sabi ko, ewan ko sa inyo kung sinong Jesus na nakilala nyo. Yung Jesus na nakilala ko, hindi namimili eh. Kasi sabi ko, kasi kung namimili siya, ako ang pipiliin, hindi kayo. Nandiyan ba kayo? Napahiya sila. Ang dami rin nag-amen. Hindi ko lang kung amen amen bagang amen na gusto nila akong patayin. Mga kapatid, kidding aside, kilala niyo ba talaga si Jesus? Pag-aralan niyo, buhay niya. Wala pa ng bata siya. O mga kabataan, pag-aralan niyo ang buhay ni Kristo. Pag-aralan niyo ang buhay ni Kristo. Di ba? Hindi niya priority ang mag-girlfriend. Ang priority niya, sumama kay mami at daddy. Di ba? Tapos bata pa lang, ginagawa niya na ang plano ng ama niya sa langit habang siya nasa lupa. Di ba naiwan siya ni Mary and Joseph? Largan-larga yung mag-asawi. Abay, nasa si Jesus? Naiwan sa Jerusalem. Binalikan. Anong ginagawa? Nasa internet cafe? Nasa church? Nasa temple? Di ba? Di ba? Ang mga kabataan ngayon, di ba? Tara na, tara. Punta tayo sa church. Kala mo, kasakay mo na sa sasakyan. Nakita mo, nagpaiwan sa kwarto. Bakit? May ka-chat pa eh. Are you with me, young people? Pag-aralan yung buhay ni Kristo, makikita nyo kung ano ang tamang disenyo ng Panginoon sa buhay ng mga kabataang Kristiyano. Pag-aralan yung buhay ni John the Baptist na sumusunod sa pattern ng kanyang Panginoon, nagsugo sa kanya. Hindi kayo magkakamali. We should proclaim the highness of our God, the Savior. Letter B, anong trabaho niya? To go to prepare the hearts of the godless. Pag kayo humayo, tandaan nyo, mayaman, mahirap, artistahin o hindi man, may pinag-aralan, wala, bata, matanda, ang makakausap nyo, tatandaan nyo, mga taong walang Diyos sa buhay. Ano ang kailangan gawin nyo? I-prepare nyo ang puso nila para makakilala kay Kristo. Ang tawag dyan, lead them to a sincere repentance. Are you with me, Bereans? Paghayo natin, ipakikilala natin si Jesus. Si Jesus po ito, binago ang buhay ko, napakabuti niya. Napakamapagmahal niya. Handa niyang isakripisyo ang buhay niya para sa akin. Pagkatapos, ang susunod niyong gagawin, ihanda niyo ang puso ng kausap niyo by letting them know their sin and help them and provoke them that they will repent of their sin. Ano ang problema ngayon sa mga raming churches ngayon? Only believe. Wala nang repentance. Only believe. Maniwala ka na lang kay Jesus. I-educate mo na lang ang mga tao tungkol kay Jesus. Okay na yan. Pag naniwala kay Jesus yung mga yan, ligtas na yan. Only believe. Hindi na daw mag-repent tayo kasi nahugasan na daw tayo ng dugo. Ay talaga naman ang huhugas ng kasalanan ng dugo ni Kristo. Doon sa nananampalataya, na bago manampalataya, nagsisi muna sa kasalanan. Tandaan niyo ang pattern. Hindi naman sinabing,
Behold the Lamb of God, and then repent. Hindi naman ganun eh. Ang sabi ni John the Baptist, repent, repent, prepare ye the way of the Lord. Di ba? Hindi nyo man nag-repent, binaptize. Baptism of repentance. Pero di pa nila kilala ang Lord. Paparating pa lang eh. And then dumating si Jesus Christ sa Yardenit o sa Jordan River. Anong sunod na sinigaw ni John the Baptist? Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Repentance muna, bago acceptance. Ang uso ngayon, believe, believe, believe. God loves you. God will bless you. Sino ba namang ayaw noon? Sasama niyo sa church. Hindi niyo tinuruan mag-repent. Kaya yung pastor, ang sakit ng ulo. Ang mga member niya, hindi nagre-repent eh. Diba? Dumating sa church, may dala pang rebulto. Diba? Tapos na mag-offering, biglang napaihi. Bakit? Takot sa offering eh. Tapos makita mo sa likod, nagpapausok pa ng uso. Bakit? Hindi pinag-repent eh. Huwag kayong matakot na magsabi sa mga taong, alam nyo, mali po yan. Sabi po kasi ng Bible ito. Baptist kayo eh. Hindi kayo takot. Dapat magsabi ko anong mali. Hindi nyo intention saktan sila. Pinipigilan nyo silang mapahamak. Kung ang bata ba'y naglalakad dito at mahuhulog na din, sabihin nyo, hayaan mo lang, baka magulat pagka sinigawan ko. O kanina, di ba, sister, di ba, si Mrs. Magan, di ba, pamangkin ba niya yung yun, o kami nagkukwento yun, di ba? Ako ginapag ganun eh. Ay, bakit nadapa yung pamangkin niya, di ba? Pamangkin niya? Bakit? Hinabol niya eh. Kasi kung yun lang naabot niya, ayaw niyang madapa yun. Di ba? Dapat ganun. Alam niyo yung mga taong godless, yung walang Diyos sa buhay, mapapahamak, pa-impyerno kaya yung mga yan. Tapos sabi niyo, okay lang ba kayo? Nakakatuwa naman kayo. Ang ganda ng bahay niyo. Na-bless talaga kayo ni Lord. Ha? Ang laki ng bahay? Bless ni Lord. Paano naman ako? Walang bahay. Di ako sinumpa ng Panginoon. Huwag niyo tingnan ang pang-ibabaw at panglupang kalalagayan ng taong nakakausap niyo. Tandaan niyo, sila yung mga kaluluwang napapahamak dahil wala silang Diyos sa buhay nila. Prepare the hearts of the godless by preaching them repentance. And letter C, to preach into their hearts the gospel. Ipangaral niyo sa kanila, sa puso nila ang ebanghelyo. Ganito po kasimple ang ebanghelyo. Ebanghelyo, good news, mabuting balita. Iisa po yan. Okay? Nakikinig kayo? Ito ibig sabihin yan. Ang Diyos ng langit, ang pangalay Jesus, ang manlilikha, the Word, Berbo, nagkatawan tao. Isinugo ng Ama upang sa takdang panahon, sa panahong itong inaalala natin, almost 2,000 years ago, siya'y mapapako sa krus at mamatay. Wala siyang kasalanan, pero siya'y pinatay, pinarusahan. Hindi dahil dapat siyang parusahan, kundi dahil kinuha niya ang ating kasalanan. Dahil sa kanyang kamatayan, ang kasalanan natin may pambayad na. For the wages of sin is death, and that is death of a righteous man. Ebanghelyo, anong sabi? Nung siya'y namatay, bago namatay, nagbubuo siya ng dugo. Ang banal na dugo ni Jesus, ang tanging may kapangyarihang maglinis ng lahat ng record ng kasalanang minana niyo sa tatay at nanay niyo. Yun lang, dugo ni Kristo ang may kapangyarihang linisin ng kasalanang ginawa niyo nung may tamang isip na kayo. Si Kristo lang may kapangyarihan at ang dugo niya may kapangyarihan maglinis ng kasalanan yung ginagawa niyo ngayon at gagawin niyo hanggang mamatay kayo. Ang tawag dyan, all sins, it is only the blood of Christ, the precious blood of Christ, the precious holy blood of Christ can cleanse the sin of all the world. Bakit? Siya lang ho ang pinanganak na walang tatay na tao. Kaya wala siyang pagmamanahan ng maruming dugo. That's the good news. Our God in heaven became man and died for our sin to pay the sin debt. He shed his blood for the remissions and cleansing of all our sins. He was buried. But on the third day,
rose again. I was not a witness, but I saw his tomb. I was in Israel for 6 years. 7 years, I mean. The tomb is empty. Mga kapatid, the gospel says, our salvation is already accomplished. Tetelestai, it is finished. The only thing we need to do is acknowledge that we are sinners and repent and receive Jesus into our hearts. But how can people repent of their sin and receive Jesus into their hearts, our Savior and Lord, if you are not going? Kung hindi kayo hahayo, hindi nila maiintindihan ito. By the way, television network, Baptist wala. JAL meron. SDA meron. INC ang dami. Si Kibuloy na, gigigil ako. Ang daming TV network. Daming pere. Baptist wala. Meron ba tayo? Radio, merong konti. Nakikisakay lang tayo sa mga slot sa radio. Dahil wala tayo ng mga TV, radio, ano na ang pwede natin gawin? Let's go! Let's go! Amen? By the way, yung TV, hindi natatanong. Pero pag pumunta kayo, pwede kayong matanong. Pwede ba nanonood ng TV? Tika pa, kami tanong. Ano sabi ng TV? Dire-diretso lang siya. Pero pag kayo humayo, bakit po ganun? Bakit po kami, kay Jesus din naman, bakit po kami mali din? Sabihin niya, kasi yung Jesus niya patay. Yung Jesus niya yung dinala ni Magellan. Yung Jesus namin yung dinala ng mga apostol. Amen? Natatanong tayo, we should go! Brian, are you willing to go? If you will not go, sisingiling kayo ng Panginoon dyan, balang araw. Yan yung unang talent na inaasahan ng Panginoon na palalaguin nyo. Hello! Nabibingi ako sa boses ko dito. Nandiyan ba kayo? Yeah. We are called and commanded to go. Let's go back to our main text. Sabi ng verse 77 na tayo, to give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sin. Number 2, we are called and commanded to give. To give. Oh, yan. Sabi niya na, yan talaga. Baptist nga ito si Pastor Louie, giving eh. Ayaw niyo ba ng giving? Ang giving ba negative sa inyo? Kung negative yan, palitan natin. Pastor, mas maganda kasi yung receive kaysa giving. Sige, di palitan natin. For God so loved the world that He received. Gusto niyo yan? Hindi. Mas gusto niyo, for God so loved you that He gave. Gusto niyo pala ng giving. Ba't ayaw niyo sa giving? May mga Kristiyano takot sa giving. Hindi ho biro yung joke natin. Inuulit, taon-taon ko yata sinasabi sa inyo. Yung haunted house na may masamang espiritu, pinalayas ng mga Baptist. Anong ginawa? Nag-offering kaya na sunod-sunod. Layas na masamang espiritu. Naglayas na masamang espiritu. Bakit? Takot na masamang espiritu sa giving eh. Diba? May offering tayo? May offering tayo? Wala? Mag-offering kayo. Diba? Malaking gasto sa kuryente ni Pastor Magat siya kayo. Kuryente, tubig na lang nito, ubuos. Hindi niya hihingin yan. Pero we're not talking about material giving. Diba? Kasama yung giving na material. Pero may klase ng giving na dapat handa tayong ibigay. Kasi pananagutan natin yan. Ready na kayo? 77, to give knowledge of salvation. Letter A, give lesson or knowledge of salvation. Makinig kaya. Sino ang may tamang knowledge o lesson paano maliligtas ang makasalanan? Sino? INC sabi na, para maligtas ka at punta ng langit, ikaw ay sumapi sa aming iglesia. Inintindi ko yan. Hindi pala basta ganon. Kahit pala kay member ng iglesia, pag bumalik sa Panginoon at wala ka sa kapilya, iwan ka.
Tanungin niyo yung iglesia. Kaya sa nakalang mandatory, kaya ngayon na iglesia, araw-araw nang nasa kapilya. Alam niyo ba yan? Ang iglesia dati, parang baptist din, linggo at prayer meeting lang. Nagpa-practice ng choir pagka Sabado. Ngayon na iglesia po, tingnan niyo mga iglesia niyo, sa Molino, dito sa Bulacan, wherever. Araw-araw na may serbisyo. Bakit? Siyempre, araw-araw ang collection eh. Tapos yung mga tao, punta ng punta. Isipin mo kung ang dating ng Panginoon Lunes at wala ka sa loob ng kapilya, iwan ka. Alam niyo ba yung iglesia nila kami ganyan sungay? Eh, siyempre, may sungay. Demonyo kasi. May sungay eh. Sabi nila, yun daw ang dadagitin. Okay, pastor, lagyan mo ito ng malaking bakal, baka maiwan ito. Nagkakatuwan tayo because it's funny. Sapagkat wala silang knowledge, wala silang right lesson about salvation. But you have. Hindi kayo maniniwala yung maliit kong anak na yon, kaya noong magbigay ng truck sa mga kaklase niya. Yung maliit na yun si Kaya. Si Miel, yung aking son, my second child, the first time he shared the gospel sa kanyang classmate, he was only grade 1 or grade 2. What does it mean? The knowledge of salvation is so simple that even a 7 years old, 8 years old can understand it and share it to others. Because we have the knowledge of salvation. Kaya huwag niyong ipahintulot at pabayaan na mga Calvinists, ang mga Antonites, ang mga INC, ang mga JW, ang Seventh-day Adventures, and all religions that teach wrong lessons about salvation ang humahayot nagtuturo. Kayo dapat, Bereans. Kayo! Sayang naman ang pangalang yan. And the Bereans are more noble than the Tagapadi Garcia. Diba? Dapat mas noble kayo. Bakit? Kasi hindi kayo basta naniniwala sa pangangaral ng iba. Basahin niyo ang background ng inyong pangalan. Hindi kayo basta nadadala sa mga aral ng kung sinisinong magiting mga aral. Inuusisan niyo mabuti kung yun nga ang turo ng Biblia. Live up to your name. We are called and commanded to give first lesson of salvation. Because we are the one who knows it best, understands it best. Letter B, on same text, hindi talalo, 79a, to give light to them that sit in darkness. That's letter B, to give light to all sinners. To give light to all sinners. Pag sinabing sinners, mga taong nauupo sa kadiliman. Pakitaas ng kamay ng mga estudyante. I'll pick just one. Bunso, ilan ang kaklase mo? Sa room. Ha? 37 kayo sa room. 5 days mo siya nakakasama sa loob ng isang linggo, tama? 4 lang? Okay, sige. 4 days a week mo sila nakasama. 37. Kasama ka na sa 37? So meron kang 36 na kaklase? May kilala ka bang Christian doon? Wala. Alam mo ba, ikaw lang ang Christian doon? Alam mo bang, bunso, lahat ng kaklase mo nasa kadiliman. Ilang kayo sa room nyo? Nag-aaral ka pa ba? Hindi na? Sino estudyante? Ilan ang kaklase mo? 39. May kilala ka bang Christian doon? 38 ng kaklase mo na nakaupo sa kadiliman. Sinong magbibigay sa kanila ng liwanag? Kayo kasi kayo ang liwanag ng sanlibutan. Bawat kaklase, bawat kaopisina, bawat kapitbahay na hindi nyo binibigyan ng liwanag ni Kristo, pananagutan nyo, pagbalik ni Kristo, mamayang alas 12 ng tanghali. Joke lang yon. Amen? Yung time is joke, pero yung pagbabalik, sure yun. Makinig mga kapatid. This is what I tell myself. That's why I like preaching the gospel. Even in our church, kahit wala kaming bisita, nagpipreach ako ng gospel. Bakit sa palagay nyo? Lahat ng member ng churches natin saved. Si Kristo nga, the best pastor, isang Judas na membro.
ako pa ba naman pipitsugin pastor ang hindi masingitan ng Judas? Kaya ang dami hong nasa-save na member sa amin. Kapipreach ko ng gospel. Oh! Kaya nare-rebaptize kasi yung baptism nila void. Walang true repentance, walang true acceptance. Kapipreach ko ng gospel, sabi, Pastor, ako ba'y tumanggap sa Panginoon? Choir member? Di ba binaptize na kita? Opo pero totoo hindi man po ako nagbabago. May oo nga, hindi ko nga ligtas niyan. Hello, dadaan tayo dyan mamaya. Give lesson of salvation. Give light to all sinners. Tandaan nyo, bawat hindi ligtas, nauupo sa kadiliman. Kahit ang ganda ng ngiti nila, dahil ang ganda ng damit nila, ang ganda ng sasakyan nila, ang laki ng bahay nila, ang sarap ng pagkain nila, kahit ganun ang buhay nila, pag wala silang Kristo sa puso, madilim ang buhay nila. Kailangan nila ang liwanag ni Kristo na nasa inyo. 78, urong ng konti. Sa verse 78, through the tender mercy of our God. Anong tender mercy na? Anong tender mercy? Tender na mercy pa. Are you with me? Grabe. Hindi lang basta merciful. Tender mercy. That's what you call love of the Lord. Ang isi-share, gigib nyo, hindi lang lesson of salvation, hindi lang light to all sinners, but the love of our Savior. Alam nyo, nagtataka ko sa mga Baptist na sabi nila, salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Dahil sa pag-ibig mo ako'y nahaligtas. Tapos yung pag-ibig ni Kristo, hindi man lang niya naikokonto sa kaklase niya, hindi man lang niya naikokonto sa kaopisina niya, hindi man lang niya naikokonto sa kapitbahay niya, hindi niya naikokonto sa sarili niyong kapatid at magulang niya. Nagtataka ako dyan. Ang tawag dyan, possessive love. Gusto mo ikaw lang ang mag-enjoy sa pag-ibig ni Jesus. Ang pag-ibig ni Jesus, hindi lang para sa'yo. Para sa lahat. At dahil tinanggap mo ang pag-ibig ni Jesus, give it to others. The second talent is our giving. Kaya wag niyo akalain o pagpalagay na kayo ay malaking magbigay ng offering, you're the best giver in the church. No. Sorry. I don't buy that. Makinig sa akin. Kung ang klase ng giving nyo lang ay material, pera, wala kayong sinabi sa mga Mormons. Ang Mormon churches are spending millions of US dollars in propagating the wrong gospel. Kaya tingnan niyo yung mga Mormons na naparito. Bukod sa ang puputin, tatangkad, Amerikano, tapos pag nakarecruit ng lalaking kagaya nating mga kayumanggila, ang liliit, pero kahit ganun itsura, anong itsura nila? Puti. Di ba? Lahat sila puting-puti ang damit. Nakanekta, init na init, nakanekta, may backpack pa. Ang ID ang laki. Pag ang Baptist, nagbisita, anong suot? Ukay-ukay. Tama? Ni ID walang dala. Bakit? Wala tayong kasinong pera. Are you with me? So, ibig ko lang sabihin, kung pagmamalaki natin tayo nagbibigay na sa church, abay, teka muna, mas malaki ang binibigay ng mga kulto sa churches nila. Kaya nga simbahan natin, puro patulis ang bakal eh. Pag niyo malaki kayong giver ng pera sa church niyo, kung hindi naman kayo, nagso-soul winning. Wag niyo malaking kayo ay tither kung hindi naman kayo nagbibigay sa misyon. Hello? Andiyan ba kayo? Give! We are called and commanded to go. We are called and commanded to give. Number 3, verse 79. Buhay pa kaya ang Bereans? In letter B. Sabi dito, 79, to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet in the way of peace. Number 3, we are called and commanded to guide. To guide. Naalala nyo si Philip, Acts chapter 8, kwento ko lang for the sake of time. Acts chapter 8, after na siya ay may designate na magsiserve sa tables, doon sa Acts chapter 6, pagdating ng Acts chapter 7, pinersecute si Stephen, pinatay,
Sumunod sa kanya si Philip. Pumunta naman si Philip sa Samaria or the northern part of the map of the kingdom of Israel. Sinong natagpuan ni Philip sa Samaria? Simon the sorcerer, isang mangkukulam. Ang mga taga-Samaria na dati ay lubog sa tradisyon at pamahiin at witchcraft, nakalaya doon sa sorcery ni Simon the sorcerer, nakakilala kay Kristo. Anong ginawa ng Panginoon? Ipinadala doon sina Pedro at sina Juan para i-confirm ang kanilang pananampalataya. Do you remember Acts chapter 8? Then sa later part of Acts chapter 8, na magawa ni Philip ang kanyang trabaho to go and to give the gospel to them, umakyat pa siya at bumaba ulit papunta sa Jerusalem. Nakasalubong naman niya yung Ethiopian eunuch. Do you remember that? Do you remember that? Let's go to that part. Acts chapter 8 na tayo. Acts chapter 8. Pagdating sa Acts chapter 8, nakita natin, sinamahan dito ni Philip, itong Ethiopian eunuch na nagbabasa ng the book of Isaiah. Okay? Okay, let's go down. So, hahanapin yung dulo na, no? Ito, dito na tayo sa Acts 8:30. And Philip ran hither to him and heard him read the prophet Isaiah, or the Isaiah chapter 53 verse 6 and 7, and said, understandest thou what thou readest? Ang sabi ni Philip do sa Ethiopian eunuch na sakay sa kanyang chariot na nagbabasa ng Isaiah 53 verse 6 and 7, sabi nung Ethiopian eunuch, sabi ni Philip sa kanya, naintindihan mo ba yung binabasa mo? Yan ang sinasabi ni Philip sa Ethiopian eunuch. Nagbabasa ho ng Bible yung Ethiopian eunuch. Diba? Talo pa maraming Baptist din nagbabasa. Okay? And then sabi ni Ethiopian eunuch, 31, look on your Bible. And he said, how can I? Paano ko maintindihan ang binabasa ko sa Isaiah 53? Except someone should what? Guide me. Alam niyo yung kapitbahay niyo? Kahit bigyan niyo ng trucks, napaka-least ng chance na makakilala kay Kristo. Kasi hindi naman nila talaga naintindihan yun na, lalo kung hindi naman nagbabasa ng Bible yan. Zero knowledge. Pero kung pagbigay nyo ng tracts, inalok nyo, ma'am, ate, kuya, gusto mong ipaliwanag ko sa'yo? Mas makakakilala yan sa Panginoon. Listen, ang pagbibigay ng gospel tract is just providing a bridge, tulay ng communication. But that is not witnessing. Witnessing is whenever you speak up and explain the Word of God to whom you talk with. Yung leaflet cannot explain itself because it is not a good, effective guide. Nagbabasa rin siya ng Bible, pero hindi niya naintindihan. He needed a guide. And who is that guide? Kayo. Ang ikatlong talent na sisingilin ng Panginoon sa atin ay ito. Bereans, kayo pinahayo ko. Did you go? Kung hindi, sabi niya, thou wicked and slothful servant. Bereans, sabi ko sa inyo, you should give the light. You should give. Did you give the gospel to others? Kung sagot niyo, no. Sasabihin siya ni Lord, the wicked and slothful servant. Ang susunod na sasabihin ng Panginoon sa inyo, Bereans, I left you on earth to guide the people of Cavite. Bereans, I left you on earth while I'm away so that you will guide the people of Bulacan. Are you with me? I always tell myself, hindi aksidente sa Batangas ako dinala. You know why? Ang sabi ng Panginoon, dinala kita sa Batangas kasi ikaw ay isa sa gagamitin kong guide ng mga Batanggenyo. Pag di ko ginawa yan, sasabihin sa akin ni Lord, Louis, the wicked and slothful guide. Hello? We are supposed to guide, letter A, others' life into the way of peace.
Wala sila sa daan ng kapayapaan ang mga hindi saved. Tayo nakabalik na sa daan ng kapayapaan dahil nasa na sa atin na ang Prince of Peace. Amen? Pero sila wala pa. Dalhin niyo sila sa way of peace. By the way, are you saved? Are you already in the way of peace of the Lord? Oh, listen, Birian. Ang mga tao na nasa daan na ng kapayapaan, hindi na nakikiisa sa gawain ng awayan. Amen? Kaya kung may marinig kayong parang ang dating ng usapin ay nagpo-provoke ng away, sabi nyo, hey, I am in the way of peace. Go away, thou wicked servant. Are you with me? Hindi lahat ng tao pwede nyo makausap. Ako'y pag ang kausap ko yung mga sumbong na kung ano, ako'y nabibiribindi. Nakasakot ng tenga ko. Are you with me? Makinig mga kapatid ha? Hindi lahat na nagsasalita sa tenga nyo, maganda ang motibo. Hindi lahat. Kapag ka ang kausap nyo, ang dala ay hindi magdadala sa kapayapaan. Ang ikalawa kasi, to guide others' life in the works of peace, gawa ng kapayapaan. Words and works of peace. Now, listen carefully. Listen carefully. Ang salita at gawa na involved lang dapat tayo ay yung nagdadala sa atin sa unity at kapayapaan. Birian, are you listening to me? Kapag may kausap kayo na ang dating ng sinasabi ay dinadala kayo sa awayan, sama ng loob, huwag kayong makinig dyan. By the way, alam niyo yung salitang tale-bearer? Tale, kwento. Bearer, tagadala ng kwento. O, para maintindihan nyo, chismosa. O, nagkakaintindihan na tayo? Ang dala ng mga basura. Okay, kagaya kanina, yung candy, dito pa natin ang candy, Brother Dennis, kumapit na sa bulsa ko. Hindi ako sanay, kahit small candy. By the way, this is something lang na sana mag-gain yun. When you eat candy, subon si candy, huwag niyo itapon si balat. Kung hindi niyo matutunan yan, subon niyo si candy na may balat. Sipsipin niyo hanggang matunaw. Bakit? Kasi yung candy sa bibig. Yung balat saan? Sa bulsa. Pero saan dapat nilalagay? Sa basurahan. Tama? Kaya nga pagdating nyo sa bahay, kukunin nyo yung balat ng candy, baka malabhan ni Mrs., ilalagay nyo muna sa basurahan. Is that correct? So ang basura para sa basurahan. Ang mga talebearers, ang mga chismosa, ang dala ng mga yung basura. Kaya pag kinakausap kayo ng mga talebearers, ang tingin nila sa tenga nyo, basurahan. Ang tenga may tutuli, earwax, hindi yung basura. Ang Lord ang nag-produce niyan. That's a blessing. Kasi, dahil doon sa earwax nyo, hindi makapasok yung mga alien na mosquito, insect, blah, blah, blah. Tama? Protection nyo yan. Pero yung masamang balita, yung chismis, hindi creation ni Lord yan. Alien yan. Pag nakapasok yan dyan, naku, mabibiribindi kayo. Huwag niyo pabayaan gawing basurahan ng mga talebearer ang mga tenga nyo. Pag may nagsusumbong sa inyo ng hindi maganda sa pastor nyo, sabi nyo, hoy, anong tingin mo sa tenga ko, basurahan? Maghanap ka ng basurahan, makakausap mo. Hindi nyo karangalan kung kayo ang pinagsusumbungan ng mga talebearers. Instead, kahihiyan nyo yan dahil nakikita nila, chismoso ka rin, kaya gusto mo ng chismis. Napapansin nyo ba yan? Ba't masama ang tingin nyo sa akin? Kayo talaga. Nakinig kayo mga kapatid. Ang Berean is in the way of peace. And you are doing the work of peace. Don't get involved in any works of conflicts, strifes, and quarrel. Don't get involved. Instead, bring those people that are not yet saved
bring them back and guide them back to the way of peace and to work the works of peace. That is our job. Amen? Called to guide. Then I'm done. Verse 80 na. Hi, last point. The best words from a preacher. Last point. And the child grew and walked strong in his spirit and was in the desert till the day of his showing unto Israel. Number 4, we are called and commanded to grow. Amen? Babasahin ko lang, sulat nyo na lang. 1 Peter 2:2, sulat nyo lang. 1 Peter 2:2. As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Ibinigay ng Lord sa atin ang pure word of God, sincere milk word of God, para tayo ay lumago. Kagaya ng babying pag pinadede ng breast milk, lumulusog. Ituro ko na ito sa inyo, di ba? Brian, do you remember that? May mga simbahan kaya hindi lumalago. Hindi naman word of God ang pinipreach ng pastor. Ang pinipreach niya, yung doctrine niya. Ang pinipreach niya, emotion niya. Ang pinipreach niya, pananaw niya. Prinsipyo niya, kaya mga member hindi nalago. Kasi ang pinakakain, formula milk. Minsan, panis na gatas. Preachers, pastors, listen carefully. Be careful what you teach your people. Make sure it is the Word of God. How would you know if you have preached the Word of God? The Word of God is likened into a sword. Two-edged sword. Sharp. So sharp. It is likened to a hammer, not a martilyo. It is likened into a fire. Kaya mga preacher, when you preach the word, make sure somebody will be hurt in your audience. Make sure somebody in your audience will be crushed in their hearts because of their sins. Make sure whenever you preach the word of God, somebody who's sitting on a monoblock will feel fire underneath of their seat because you are preaching them the word of God. Preachers, we are not entertainers. Kapag nag-preach kayo, nag-enjoy ang nangikinig sa inyo, you are not preaching the word of God, you are performing, you are entertaining the people. Kapag nag-preach kayo, ang tayo tumawa na ng tumawa, at humalakak na humalakak, at sila'y nakikiliti, you did not preach the word to them, you give them a cotton buds. Hello! Hindi nyo na siguro ako invite next time. I am a preacher of the word. I am not an entertainer. I am not a politician. I am like John the Baptist. I am a preacher of the word. Why? That's the only way I know how to bring growth to you. Walang Kristiyanong lumago dahil pinatawa ng pinatawa sa doctrines ni Pastor Louie. May isa akong backslider na dati kong churchmate sa church na pinanggalingan ko. Mabalitan niya ako yung nagpastor. Sabi niya, saan ka nagpapastor niya, pastor? Sa Padre Garcia, sabi niya, backslider, sabi sa akin, kailan ba ang revival sa inyo? Sabi ko, any Sunday. Every Sunday is revival. Every Sunday is preaching of the word. We need to grow. Pag ikaw ay nag-grow, letter A, simple lang yan. Simple lang yan. You will be strong in spirit. Are you with me? You will be strong in spirit. Mga young people, saan kayo strong? Magugustuhan niyo ito sasabihin ko. Minsan ng mga young people, strong, ang lakas, saan? Basketball. Ay, nako. Minsan mga young people, ang lakas niyo saan? Tama? Wala nang masama doon. No, kabataan din kami, nako. Tumba sa amin ni Pastor John, ano mo mga 5 cups? Wala yan.
Dati nung ako'y bata pa, yung lomi sa Batangas, jumbo. Ngayon, regular, di ko na maubos. Walang masamang malakas kumain. Walang masama na malakas mag-basketball. Wala namang masama, malakas kayo mag-cheering. Pero mas maganda, malakas kayo dyan, mas malakas kayo sa espiritu. Lakas mo nga mag-shoot ng bola. Hindi ka naman makashoot kung anong tama sa Biblia. Lakas mo nga kumain ng lomi. Hindi mo naman pinakakain ng kaluluwa mo. Si John the Baptist is strong. Hindi dahil siya basketball player. Hindi dahil siya good cheerleader. Strong siya in the spirit. Kaya siya ay totoong lumago. Paano kayo lalagot sa Bible? Kung pagkagising nyo pa lang, ang hawak nyo na yung cellphone. By the way, I speak the same to adults. Even pastors like me. Kanina pagising ko ng 3:30 a.m., kasi hindi ko na i-charge yung cellphone ko. Kasi ang charger namin dadalawa, so habi ko pagising ko ng bukas ng umaga, i-charge ko agad ang phone ko para pagdating ko dito, baka malobot ako, hindi tayo magkaroon ng communication. Paggising ko, hindi nag-alarm, sabi na miss ko, 3:30 na, gising na. Siyempre, pag asawa mo nagsalita, bangon ka agad. Dahil mo kung pag di ka bumangon, makakatulog ka forever. Di ba, Cecil? Nakinig kayo. Pagkagising ko, naisip ko na cellphone. Charge ko. Hinawa ko sa cellphone. Nasa kama pa ako, nakaupo. Pagkahawak ko, bakit cellphone agad ang hawak ko? Binitawan ko. Nag-pray muna ako. Nandiyan ba kayo? Paano ko lalak sa espiritu kung agang-agay cellphone ang hawak mo? Cellphone ang hawak mo maghapon. Hindi ka nagpipray. Huwag niyong asahan, church, na lalago kayo kung hindi kayo malago sa espiritu. Reading the Bible, praying. By the way, prayer meeting. Bukas, worship service. Tinitiyak ko sa inyo, yung mga yan, mapera sa lalagdatin dahil sa kasisigaw kanit sa dami ng kinain, nag-LBM, mapera sa mga magkakasakit. Lahat ng yan atin bukas sa church. Di ba? Hindi ko lang alam, next week kung atin pa ulit. Minsan ganyan ang camp, ano? Saturday, uwian. Friday, uwian. Galing ka, saya. Sunday, kahit may lagnat, naandun, pagod na pagod, kasi ang saya. Di ba? Sunday, pagdating prayer meeting, absent na. Makinig siya, mga kapatid. May pagkakaiba ba ang Sunday service sa worship sa prayer meeting? May pagkakaiba ba yan? Meron, araw, oras. Pero sa kategorya, ano ba ang intention bakit may prayer meeting? Para mag-worship, para manalangin, para makinig sa salita ng Diyos. Ano ba ang ginagawa pag Sunday? Para mag-worship, para makinig, para mag-aral, para makinig sa salita ng Diyos. Isa naman, di ba? Bakit pag prayer meeting, yung dumalo? Bakit? Prayer meeting lang naman? Talaga? Alam niyo ba diyan nagkamali si Pedro? Kaya 3 beses niya Nitinatwa si Kristo. Sabi kasi ni Kristo, tulog na naman kayo? Can you not pray with me? Just an hour? 1 oras lang hinihingi ni Kristo mag-pray? Ay wala mas kinusunod 2. Sabi, sa dami na kaing tinapay Bakit? Nag-Lord Supper Isipin mo yung nag-Lord Supper, dapat maninipis lang tinapay, binakbakan lahat ubos. Baptist talaga sa daming kinain, nakakatulog. Prayer meeting na, tulog pa. Ano nangyari? Kinabukasan, hindi ko kilala yan. Mamatay na ako nakikilala ka. Tama kayo man ang kidlat, hindi ko kilala yan. Di ba? Andiyan ba kayo? Huwag niyong maliitin ang prayer meeting. Hindi kayo lalago spiritually kung hindi kayo mapanalanginin. Hindi kayo lalago spiritually kung itinahawakan niyo lang paglinggo. By the way, ako'y against sa gaya, yung nilalagay dito yung Bible verse. Hindi ako against dahil may mga senior citizen, hindi makabasa. Kailangan nila yan. Kasi ang hirap nga naman basahin sa Bible, ang labo na ng mata nila. Yung monitor dito, para sa akin, para lang sa mga senior citizen yan. Pero yung mga young people, buklatin niyo yung Bible nyo, ha? Okay, doon lang nakatingin. Preach na preach ako, doon ka nakatingin. Tinitingnan ko, baka nga naandun ako Be strong in spirit! Dahil ang spirito ang pinanghihina ng kaaway.
We will not grow if we are weak in spirit. Hindi lang strong in spirit. Pag ikay nag-grow, strong ka sa pagsuporta. Letter B. Questions. I'm almost done. How supportive are you to your pastor? Sumagot lang kayo ng personal ha, sarili nyo. Gano'n kayo ka-supportive sa pastor nyo? Gano'n kayo ka-supportive sa church nyo? Strong in supporting the ministry and the ministers of God. Letter C, is strong in sending. By the way, when you talk about supporting, how strong are you in supporting missionaries? How strong are you in supporting local and foreign missionaries? If you are not strong in spirit, you will not be strong in supporting. Ang church ng Corinto was weak spiritually. Kaya hindi sila strong in supporting mission. Sino ang strong sa pag-support sa mission? Philippi. The Macedonian churches. Bakit? Yung mga yung kahit mayroong deep poverty, kahit with great affliction, strong naman spiritually. If you're strong spiritually, you will be strong in other things. There's no hard thing to do like supporting if we are strong in spirit. Ang aming pangarap ngayon, yung letter C na yan, to be strong in sending. Yung hindi lang kami supportive sa mga missionaries, maging strong din kami sa pagsisend ng aming sariling mga mission work. Last Sunday, 2 of our men re-surrendered. Pag sabi, re-surrendered. Many times na itong ginawa, pero alam niyo yung tinetest ko kung totoo. Last Sunday, we confirmed 2 of our men, 1 young people, 1 married man, surrendered their lives for full-time mission. Kaya meron akong ilalagay sa mission namin sa Cuenca at may ilalagay na ako sa mission namin doon sa Lipa. And I'm still looking for more men and women to surrender their lives. Bereans, are you strong spirit? Be strong spiritually. Keep supporting your pastors na narito. Keep supporting your local churches. Keep supporting local and foreign missionaries. And keep planning and praying that you will send more missionaries to Gumaga, to Agno, and anywhere God wants Berean churches to send more laborers. You need to grow. If the Lord will go back today, makikita niya kaya kayong nag-grow. Pastor, dami namin pinagdaanan eh. Diyan nga tayo lumalago sa pinagdadaanan eh. Amen? Ngayong tanghali, meron bang gusto na magsuko ng buhay sa Panginoon? Sinasabi mo sa sarili mo at sa Panginoon, one day, isa ako sa isesend ng Berean church namin. Amen? That will be part of our invitation today. Mga young people, adults alike, if God is calling you to surrender your life to full-time works of the Lord, please surrender your life today. Why? If you're really growing, diyan ka dadalhin ng Panginoon. Ang buhay mo, pakikinabangan na, nagbubunga ka na. Ang isang halaman na nag-grow, hindi yung dumadami ang dahon, kundi yung nagkakabunga. Amen? We're called, commanded to go, to give, to guide, and to grow. Our Father in heaven, speak to the hearts of these wonderful people. Salamat sa buhay ng mga pastors today, present representing Berean churches.
Nawa makita namin sa apat na bagay na ito, inaasahan mong kami na sa iyong pagbabalik ay nangyayari sa amin ito. Na kami humahayo, na kami nagkakaloob, na kami ay nag-aakay, na kami nagsisilago upang sa iyong pagbabalik, sasabihin mo sa amin ng Berean churches, "Well done, thou good and faithful Berean servants." I pray, Lord, that you will speak to hearts of everyone in this auditorium. In Jesus' name I pray. Amen. Habang nakayukod, nakapikit, bago ko bigay kay Pastor John D. ang invitation, nakayukod, nakapikit. Are you going? Are you going? If you're not yet involved in going, hindi pa huhuli. Sumama ka sa humahayo. Ngayon, alam mo na ang gagawin mo, anong sasabihin mo. Are you giving? Pastor, nagtatize na po ako. Good. Nagbibigay na po ako ng pera. Good. Pero hindi lang yan na pwede mong ibigay. Marami ka pang pwedeng ibigay. Spiritual blessing sa iba. Lalo na ang pag-ibig ng Panginoon. Nag-guide ka ba ng kaklase mo, kaopisina mo, kapitbahay mo? Nagdadala ka ba sa kanila na nakaupo sa kadiliman doon sa kingdom of light? Yung magugulong buhay, are you bringing them in the way of peace and teaching them to do the works of peace like you do? And lastly, are you growing? 5 years ago, are you not the same? Nag-grow ka ba talaga? Or you remain the same? Why are you not growing? Maybe because you are not saved. Maybe because you really need to be sincere and say, "Lord, baka hindi ako saved. I want to be saved." Then come to this altar and say, "Lord, please save me. Please save me. I repent of my sin. I want to receive you into my heart." Gusto ko talang tanggapin, Panginoon, ngayong umaga, ngayong tanghali. Gusto ko nang maligtas, gusto ko makatiyak. Pero kung save ka, sabihin mo sa Panginoon, "Help me grow in His Spirit. Help me grow in His Spirit." If that is the kind of prayer you have, habang ikinandiyan sa takinatatayo, halika sa unahan. Dali mo dito sa altar ang panalangin, sasabihin mo sa Panginoon. Would you come? Would you come to this altar and make a prayer of commitment? Dito sa altar. Dito sa unahan. Pray. Turuan yung sarili yung pumunta sa Panginoon sa altar. Sabi niyo, "Panginoon, nakita ko ang sarili ko. Weak ako spiritually. Panginoon, nakita ko ang sarili ko. Hindi ako nag-guide ng mga taong naliligaw. Panginoon, I don't go. I let others go. Panginoon, sa giving, ang alam ko lang giving money, but I don't give time. I don't give my talent. I don't give the spiritual blessing I have. Lord, ayaw kong pagbalik mo. Sasabihin mo sa akin, thou wicked and slothful servants. Gusto ko, sabihin mo sa akin, well done, thou good and faithful servant. And the only way to do that is do the 4. Go, give, guide, and grow. Pastor John D. Keep praying. Keep praying habang si Pastor John D. papunta sa altar. Diyos namin na makapangyarihan po sa lahat. Maraming pong salamat sa inyo pong salita. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Sa inyo pong pangungusap, pagkilos po. Sa bawat mananampalataya na narito. Batin niyo po ang mga panalangin kanilang sinasambit ngayon sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami. Kung pagka minsan, nagiging tamad po kami sa inyo pong banal na gawain. Patawarin niyo po kami, Panginoon, na kami binigyan niyo po ng mga talento upang gamitin at palaguin sa amin pong buhay. Pero salamat po sa pagpapakita sa amin na kami dapat lang humayo
Ipakilala sa mga tao sa sanlibutan ang inyong kabutihan, ang inyong pong pag-ibig, Panginoon. Kaya nga, tunay, Panginoon, idinidedicate ko po sa inyo ang mga kapatirang ito. Bending their knees and praying to you, Lord. Please give them strength. Na magawa po nila anumang commitment ang nilagak sa iyo pong harapan. O Lord, please, bigyan nyo ito ng pagtatagumpay sa inyo pong mga anak. Marami pong salamat, Lord, sa inyo pong ginamit na tagapagsalita namin. Tunay, salamat sa kanya pong buhay. Salamat sa inyong ginagawa, Panginoon. Sa kanilang iglesyang inyong pinagtiwala sa kanya pong mga kamay under His leadership. We pray, Lord, that you will continue to work with him, continue to strengthen them, Lord, and give them blessing na lalo tigit, Panginoon, na inyong pong pangalan ay may itataas pa sa lugar po ng Padre Garcia. Thank you for his family. I pray na you will guide each member of the family po. Protect them. At lalo tigit, Panginoon, mapulfill nila ang inyo pong naisin po sa kanila pong mga buhay. O salamat po, Lord, sa lahat ng naganap sa kampuhang ito. Sa bawat salita ninyo, sa bawat pagkukorek nyo sa buhay namin, sa bawat pagtuturo po, sa bawat isa sa amin. Dalangin ko po na hindi lang aming ito narinig. Tulungan nyo kaming maging doers of the word and not hearers only, deceiving our own selves. We want to apply this, Lord, sa aming pong buhay. Kaya nga, Panginoon, pagpapalain nyo po ang bawat isa. Salamat po at ang lahat ng ito'y dalangin ko sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.